Bagong halal na Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian, sinusubukan umanong pigilan ang direktang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran, at bagamat ang huling pagpapasya ay nakasalalay sa desisyon ng Iranian Supreme Leader, ay tila napapaisip na rin ito sa iminumungkahi ng bagong Pangulo. Ayon kasi sa Iranian Supreme Leader, matapos ang assassination ng Hamas chief na si Ismail Haniyeh, ay tungkulin ng Iran na bigyan ng malupit na parusa at paghihiganti ang pinuno ng Hamas laban sa di umano ay ginawang pagpaslang ng Israel dito. At makalipas ang 10 araw magpasa hanggang ngayon, ay tila napapaisip pa rin ang Iranian Supreme Leader dahil sa mga iminungkahi ng bagong Pangulo, habang ang mga opisyal naman ng IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps ay patuloy na isinusulong ang isang malawakan at sabay-sabay na pag-atake kasama ang mga proxy nito laban sa Israel. Sa madaling salita, ang Iranian Supreme Leader ay patuloy pang naninimbang sa mungkahi ng bagong Pangulo at sa mga opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, kung kaya't magpasa hanggang ngayon ay wala pang pinal na desisyon ng Iranian Supreme Leader para umatake sa Israel. At kung babalikan natin ang mga nakaraang investigasyon, ay mapagtatanto natin ang isang nakakagulat na posibilidad na tila ay sinadya ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pagkamatay ng Hamas chief na si Ismail Haniyeh sa bansang Iran, nang sa ganun ay makuha nila ang suporta ng Iranian Supreme Leader na direkta ng makipagsabayan sa Israel. Kung matatandaan kasi natin, noong panahon ni Donald Trump ay ipinag-utos nito ang pagpaslang sa itinuturing na ikalawa sa pinakamakapangyarihang pinuno noon sa Iran na si Qasem Soleimani, at si Qasem Soleimani ay ang pinuno noon ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Kaya naman dahil sa pagkakapaslang dito ng US sa ilalim ng administrasyong Trump, ay malinaw ang pagnanais ng mga kinatawan ng Islamic Revolutionary Guard Corps na maipaghiganti ang itinuturing nilang isang bayani na si Soleimani. Gayunpaman, dahil hindi nila kaya na direktang umatake sa US, ay tila kinukuha nila ang pagkakataong ito para direktang atakihin ang Israel para makaganti sa mga Amerikano. Subalit para maganap ang kanilang pangarap na maisakatuparan ng isang all-out war laban sa Israel, ay kakailanganin nila ang basbas ng Iranian Supreme Leader. Kaya naman nang sumabog ang kwartong tinutuluyan ni Ismail Haniyeh sa Tehran, ay agad ipinahayag ng IRGC na mula sa isang airstrike ng Israel, nagmula ang pagsabog. Subalit matapos ang ilang araw na imbestigasyon, ay napag-alaman na ang bombang sumabog sa kwarto ni Haniyeh ay 2 buwan nang nakatago sa kwartong kinaroroonan nito na bantay sarado ng IRGC. Kaya't may posibilidad na inside job ang nangyaring pagpaslang sa Hamas chief, nang sa ganon ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay direkta nang makalaban sa Israel upang ipaghiganti ang itinuturing nilang bayani na si Soleimani. Sa madaling salita, ay tila desperado na talaga sa digmaan ng mga ito na maaari namang maging banta para sa Iranian Supreme Leader kung basta na lang nito isasantabi ang suwestyon ng mga opisyal ng IRGC. Samantala ay hindi rin maaaring basta na lang isantabi ng Iranian Supreme Leader ang mungkahi ng bagong Pangulo, dahil ito ay ibinoto ng majority ng mga mamamayan nito, kaya't maaaring magkaroon ng revolusyon sa loob ng bansang ito kung basta na lang nitong patatahimikin ang Pangulo. At base sa mga pahayag ni Pezeshkian sa isang pulong kasama ang opisyal ng Russia na si Sergei Shoigu, na ang Iran ay hindi ninanais na palawakin ang saklaw ng krisis sa rehiyon, ngunit ang rehimeng ito ay tiyak na makatatanggap umano ng tugon para sa mga krimen at pagmamataas nito. Kaya't ang iminumungkahi ni Pezeshkian ay planuhing mabuti ang gagawing tugon at puntiryahin lamang ang mga base ng may kinalaman sa pagpaslang kay Ismail Haniyeh. Sa madaling salita, bagamat sumasang-ayon si Pezeshkian na ipaghiganti ang Hamas chief, ay hindi ito pabor na gawing malawakan ang gagawing operasyon na maaaring magdulot ng all-out wars sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, si Sergei Shoigu naman ay bumisita sa Tehran upang ihatid ang mensahe ng de-escalation ni Vladimir Putin sa mga otoridad ng Iran. At iyan ay malinaw na dahil kung ang Iran ay mapapasabak sa direktang digmaan, ay mangangahulugang mababawasan din ang resources ng Russia
para sa pagpapatuloy ng kanilang digmaan laban sa Ukraine. Ang Iran kasi ay isa sa mga bansang pinagkukunan ng Russia ng mga sandata na nagagamit ng Russia sa pagsalakay sa Ukraine. At dahil nalalagay din sa panganib sa kasalukuyan ng bansang ito, ang Russia ay nauobliga ring magpadala ng mga air defense system sa bansang ito na nakababawas naman sa stockpile ng mga Ruso. Kaya't bagamat nagpapadala ang Russia ng air defense system sa Iran para sa seguridad nito, ay pinapayuhan rin nito ang Iran na huwag palalain ang gulo. At gaya ng sinabi ni Besikyan, ang isang direktang digmaan laban sa Israel ay maaaring sumira sa napakaraming infrastruktura ng bansa na magdudulot ng labis na kahirapan sa mga mamamayan nito at maaaring maging daan sa pagguho ng kanilang gobyerno. Kaya minumungkahi ni Besikyan na hanggat maaari ay umatake na lamang sila sa mga base ng kalaban sa mga hangganan ng Israel. Samantala ang mungkahi naman ng IRGC ay umatake na sa mismong syudad ng Israel. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang IRGC ay walang pakialam sa mga mungkahi ni Besikyan at naniniwala umano sila na pahihintulutan sila ng Iranian Supreme Leader sa kanilang layunin. Gayunpaman si Besikyan na nakakuha ng 16 milyon na boto ng taong bayan na tumalo sa isang IRGC veteran ay may malaking impluensya rin sa mamamayan ng Iran, kaya't hindi pa rin nakasisiguro ang IRGC na sila ang susundin ng Iranian Supreme Leader. Gayunpaman, ano't anuman ang maging desisyon ng Iranian Supreme Leader, ay tiyak na hindi matatahimik ang bansang ito hanggat ang mga layunin ng matataas na opisyal ng IRGC ay tila para lamang sa kasiyahan ng mga opisyal nito at hindi para sa mismong mamamayan ng bansang ito na tunay na nagdurusa dahil sa desisyon ng matataas na opisyal ng kanilang puwersa na may malinaw na intensyong ipaghiganti ang dating general nila at tutulan ng mga desisyon ng bagong Pangulo na tumalo kay Said Jalili na dating miyembro ng Basij na isang sangay ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ganito ang sitwasyon ng politika ng Iran kung saan bagamat ang Iranian Supreme Leader ang nagpapasya para sa huling desisyon para sa bansa, ay halos nagmumula lamang din sa mga opisyal ng IRGC ang mga desisyong sinusuportahan ng Supreme Leader, lalo na sa mga nakaraang panahon kung saan maging ang kanilang mga nakaraang Pangulo ay kaisa sa mga layunin ng pinuno ng IRGC sa bansang ito. Subalit sa panahong ito ng panunungkulan ni Besikyan ay maaari pa nitong mabago ang desisyon ng Supreme Leader sa bansang ito na tumataliwas sa mapanirang layunin ng matataas na opisyal ng sandatahan ng bansang ito.